Yan, so for what? Okay. And again, so maki-confirm nga po kung nakikita na po. Yes. Yan. Okay. So, for today po, also we'll proceed sa third topic natin. Ano? So, linear algebraic equation. Okay. So, ngayon, tulad po ng module 2 natin, so nakahati rin po to sa 2 parts. Okay. So, yun nga. So, sabi ko sa inyo, ang target po nating ma-discuss ngayon is the direct methods or the analytical method kung paano po siya ginagawa. So, wala tayong gagawing iteration dito ngayon. Okay? So bukas pa natin i-discuss yung iteration. Yan. So, ano po yung learning objective natin for today? Okay? So, at the end of this module, so ito lang yung target natin. So, malaman nyo lang yung difference between the Gauss elimination and the Gauss-Jordan elimination. Okay? So, number 2, syempre, pag alam nyo yung difference ng dalawang method, i-apply natin siya. So, paano ba tayo nagsosolve ng systems of linear equation using the two methods? Okay? Then, objective number 3. So, objective number 3 at saka objective number 4, this is for the module, sa part 2 natin, itong Gauss-Seidel and the Jacobi iteration. Ano? So, ngayon, ang di-discuss natin is the Gauss elimination and the Gauss-Jordan elimination lang. Okay? Ngayon, so, ngayon class, pag sinabing systems of linear equation, so nasa form po siya ng ganito. Okay? So, di ba, A1, so A11x1 plus A12x2 plus A1n x sub n equals B1. Okay, ngayon, kung titingnan po natin, ayan, sige, so for example, meron tayo ditong linear equation. So, ilan po yung, so di ba, dito po we have 3 unknowns. Tama ba? So, si X, Y, at saka si Z. Okay? So, we have 3 equations, 3 unknowns. Okay? Ngayon, so ang unang gagawin lang po natin, class, pag nakakita kayo ng ganyan, isa-separate lang po natin. So, di ba, syempre, ito, given po ang equation agad. Itong tatlong yan. Pero syempre, sa exam po natin, yan po ay word problem. Ngayon, word problem, then, kayo magge-generate ng tatlong equation. Okay? So, let's say, yan na-generate nyo na yung tatlong equation. Ang sunod po dyan, i-extract nyo po ngayon yung mga constants or yung coefficients. So, di ba dito, 3x plus 2y minus 8z equals 2. So, yan. So, nilagay lang natin dito so, inilista lang natin si 3, 2, tsaka si negative 8. Okay? Then, dito naman sa kabila, x minus 5y plus 9z equals 7. So ang coefficient ng x ay 1, tapos sa negative 5, ito dapat ay negative 5. So, yan. So, may negative dyan. Then, ito ay 9. Okay? Yan. So, una, ililista nyo lang. Ngayon, class, once na-extract na natin yung lahat ng constant yan or coefficient, so, nag-form na siya ng 3 by 3 na matrix. Okay? So, nag-form siya ng 3 by 3 na matrix. So, ito na po yan. Itong part na to. Ngayon, anong sinasabi po ng AIJ? Okay? So, pag sinabing AIJ, ang I po
ito po yung sa ating column natin. Ito po yung nasa number of row. So for example, may sinabi ako, nasaan po si A11? So nasaan po yung element na nasa first row and first column? So 'di ba, yan po ay si 3. Okay? Ngayon, so nasaan naman ngayon, so bakit po naging si 3? Kasi kinuha po natin yung pag sinabi intersection ng yan, so A11. So 'di ba ito yung ating first row, first column. Tapos ito yung ating first row. Tama ba? So nasa ang intersection yan? So ito si 3. Okay? Okay. Ay, sorry sa interruption. Ayan, so let's say hinahanap po si A23. Yan. Ano kayang element po ng A23? Again, ang I po natin, ito po ay sa number of, ito ay pang ilang row siya, ito pong sunod ay pang ilang column. So ano po yung element A23? Class, so anong element A23? Sige nga, Jada. 9 po, sir. 9. Kasi second row, tapos third column. Ano? So, ang intersection niyan ay ito, si 9. Okay? Yun. So, ibig sabihin again, class, so i-take note nyo na lang, ang I is for the number sa row, kung pang ilang siya row, tapos yung J ay kung pang ilan siyang column. Okay? Yan. So, yun yung ating, yun po yung ating, kung paano nagpa-plot. Okay? So, yung gagawin nyo lang, separate nyo lang yung mga constant, then mag-form siya ng 3x3 matrix. Ngayon, pag nilagay po natin siya sa matrix form, so ganito po yung magiging itsura natin. So, ganito po yung magiging itsura ng matrix kapag nilagay natin siya sa matrix form. Kasi nga, kung naalala nyo, ito po yung paano ba tayo nagmumultiply ng matrix. Okay? Sige. So, para mas punta tayo sa wait lang. So, try ko dito. So, yung bracket.
J. Okay, so paano tayo class nagmumultiply ng yan. So let's say meron tayong dalawang matrix. So paano tayo nagmumultiply ng again? Wait lang. Okay. So pa siya. Oh, so. Yan. So paano po tayo class nagmumultiply ng yan. For example, may matrix po tayo dito. So A, B, C, D, E, F, G, H, I times ito. Matrix ito. Okay? So how do we multiply the matrix? So kakalabasan po niyan. So paano po tayo nagmumultiply? So kakalabasan ng matrix ay dito natin ilagay. Okay. So let's say meron tayong yan nga. So meron tayong dalawang matrix. Itong dalawang yan. So pag nag-multiply tayo ng matrix yan, ito po ay magiging so A times J. Okay? So plus A times M. A plus J plus BM okay, plus CP. Okay? Yan. So, itong ating first row, itong first row dito class sa taas. So, A times B, itong ABC, i-multiply po natin yan isa-isa dito sa J, M, at saka sa P. Okay? Then, ano po yung sunod na element? So, dito sa sunod na row, ito naman po ay so DJ plus M plus DJ plus EM plus FP. Okay? So, yan. Then, sa last row po natin, ito po ay yan, so J plus HM plus IP. Okay? Yan. Ngayon, so napapansin nyo, constant lang dito si J, M, at saka si P. Okay? Ngayon, dito po sa sunod po na column, ayan, so sa BEH na column, so ito naman, di ba kanina, lahat po ay multiply nyo sa J, dito sa J, M, at saka sa P. Ngayon, lahat po yan ay ulitin natin. Kaso, dito naman po sa K, N, at saka sa Q. Okay? So, magiging ano yan? So, ito ay magiging A, K, plus BN, plus CQ. Yan. Then, so DK plus EN plus FQ. So, ganyan. Then, GK, yan, plus HN plus IQ. Okay? Then, sa dulong term naman, so ito naman, dito niya siya i-multiply kay L,
kay O, at saka kay R. Okay? Yan. So, yun. So, yun lang yung pag-multiply. Ngayon, kung babalikan natin yung example natin dito, class. So, ito po, kapag dinistribute nyo ngayon to, since tayo po ay nag-form ng 3x3 matrix, okay? Then, nag-multiply po tayo sa, ito po ay 3x1. So 3x1 yung XYZ. Again, so pag sinabi pong M by N, okay? So, anong ibig sabihin ko sa M by N na yan? Ito po is kung ilan yung number of row natin, ito po kung ilan yung number of columns. Okay? Yan. So, dahil itong XYZ, ilang rows yan? So, di ba, meron tayong 3 row, pero isa lang yung column niya. Okay? Ngayon, so kailan po natin nasasabi na pwede po tayo mag-multiply ng dalawang matrix? Okay? So, kailangan, for example, 3x3 times 3x1. So, kailangan class, yung pong inner dimension natin ay equal po. Okay? So, ibig sabihin, kailangan yung number of column nung unang matrix ay equal po sa number of row ng pangalawang matrix. Okay? So, ibig sabihin po niyan, kapag may given tayo na, so 3x3, okay? So, multiplied sa 2x2 matrix. So, hindi po siya possible kasi yung inner dimension po natin ay magkaiba. So, laging ang i-check nyo lang is itong inner. Pag same po yan, so pwede kayo mag-proceed sa multiplication. Okay? Ngayon, kapag hindi po siya hindi po pwede. So syempre, hindi nyo na kailangan lagyan ng sagot. Sabihin nyo is, hindi po possible ang multiplication since yung number of, di ba, ito is yung ating row nga, ito yung ating column. Ito yung row natin, ito yung column, number of column. Ngayon, ang conclusion nyo dyan, ang number of column po ng first matrix is not equal dun sa number of row ng second matrix. Okay? Ngayon, so kung mapapansin nyo class, sige, so ngayon, so paano ngayon i-multiply ito? So itong first part, i-multiply natin dito kay XYZ. So anong kakalabasan yan? Di ba? 3x, okay, plus, kanina, di ba? Ito yung ABC. So imagine yun, yung ABC natin. Tapos ito yung minumultiply natin sa part na to. Di ba? So 3x plus 2y, so minus 8z. So 3x plus 2y minus 8z equals 2. Okay? So once na multiply nyo yung first row, si second row naman. So di ba, x minus 5y plus 9z equals 7. So ano napansin nyo? Pag dinistribute po natin yan, ang kakalabasan po niyan is the original equation pa rin. So ibig sabihin yan, and ang target lang natin, masulat po natin yung itong equation na to into, ito yung kanyang matrix form. Okay? Yan po yung kanyang matrix form. So, ngayon, so, ang gagawin po natin, so, di ba, nasulat nyo na po siya sa matrix form na ganyan. Ilalagay lang po natin siya sa augmented matrix form. So, ano po yung augmented matrix form? Okay? So, ito. Ang augmented matrix form po, so, ito, may ano lang siya. Ganito po yung itsura niya. So, may guhit lang na ganyan. Okay? Ngayon, so, pag naisulat nyo siya, ang gagawin nyo lang, so, di ba, eliminate nyo lang tong XYZ. Tapos, gawa lang kayo ng guhit. Tapos, ito po si 2, 7, tsaka si negative 5. Okay?
So, nasa form po siya ng ganyan. Okay? So, augmented matrix form. Ngayon, kapag nailagay nyo na po sa augmented matrix form, automatic, ayan, meron na kayong 5 points sa, sa exam. So, kahit hindi nyo masagutan yan. So, ang unang step lagi natin dito is ma-convert into augmented matrix form. Okay? Doon po lagi nagsa-start yung ating solution sa matrix. So, syempre, bago natin malagay sa augmented matrix form, kailangan po ay makuha natin ng tama yung equation. Yan. Ngayon, sige. So, again, for ano po yung numerical methods for the linear systems? So, meron po tayong tinatawag na dalawang method. So, we have the direct, okay? And we have the indirect methods. Okay? So, sa direct methods class, ito po yung tinatawag nating solution base. Okay? So, pag sa solution base class, tayo po ay ang method po na to is nagta-transform po tayo ng matrix into a much easier or sa upper triangular form niya. Okay? Yan. So, makikita nyo mamaya ano ba yung upper and lower triangular form. Yan. Sige. So, ngayon, pag naman sinabing indirect methods, ito na yung iteration base. So, mag-iterate ulit tayo. Okay? So, dito po sa indirect methods, ito na yung approximation natin. Kasi yung nakukuha natin sagot dito sa numerical methods, sa direct methods is the analytical method or the exact answer. Okay? Yan. Ngayon, so nahahati po ito yung pinaka subtopic na i-discuss natin ngayon. So for today, ang target lang natin is ma-discuss po itong nandito sa left side. Again, itong nandito sa indirect methods, yung Jacobi and the Gauss-Seidel will be discussed bukas. So ngayon, ang target po natin is matapos lang yung Gauss elimination at saka Gauss-Jordan elimination. Okay? So pag-usapan po natin si Gauss elimination. Yan. So si Gauss elimination class, ito po yung most familiar method for solving the linear equations. Okay? So nahati po yung method na to sa dalawang part. We have the elimination phase. We have the solution phase. Okay? Ngayon, sa method po na to, may given po tayo na general form. Okay? Ngayon, yung general form na yun po yung tinatawag nating augmented matrix form. Okay? Ang target po natin is mapunta po siya sa upper triangular form. Ito yung sinasabi ko kanina. Once na sa upper triangular form na siya, gagamit na po tayo ng back substitution. Okay? Yan. So, pag sinabi pong Gaussian elimination, so ito po class ay row reduction. So, row reduction. Okay, so it is usually understood as a sequence of operations performed on the corresponding matrix of coefficient. Okay? So, magmanipulate tayo ng mga matrices dito. Okay? Yan. Yan, ba't kaya nag-ano? So, wait lang . Okay, so ito na lang gamitin natin yung PDF kasi nag-ano siya. Okay? Yan. So, punta yung part. Okay.
Ngayon, again, sa Gauss elimination method po, so meron po tayong dalawang method. So una, ang target po natin ay, kung makikita nyo, meron po tayong operation. Ano yung mga pwede natin gawing operation sa matrix? Okay? Para ma-simplify siya. So, first operation, pwede po tayo mag-swap ng dalawang row. Okay? So, pwede po tayo mag-swap ng dalawang row. Tapos, method number 2, we can multiply a row. So, yung buong row by a non-zero number. Yan ha. So, pwede natin gawin yan. And, we have another operation na pwedeng gawin. Pwede kayo mag-add ng multiple of one row to another row. Okay? So, yan. So, let's say meron po tayo ditong, okay? So, let's say meron po tayo ditong matrix. Yan. So, let's say ito. Diba? Ito yung ating default na may given po tayo na mga coefficient A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ngayon, ang target po natin, class, ay maging 0 po itong lower triangle. So, kita nyo ba? So, 0, 0, 0. Then, after po maging 0 yan, ang pinaka target po natin is maging 1 ang diagonal. So, ang maging final form po ng ating Gauss elimination is this one. Okay? So, ang final form po natin ay ang diagonal po ay 1, tapos yung lower triangle natin ay 0. Yun. So, yun po yung ating So, ngayon, tuturuan ko kayo ng method para pare-parehas na lang po tayo ng gagawin. Okay? Kung paano tayo mag-solve ng Okay, so unang gagawin niyo lagi, class, gagawin niyo munang 1 to, yung unang element, then 0, gagawin yung 0 tong pangalawa, tas 0 itong pangatlong row, then gagawin yung 1 to, itong pag nagawa niyong 1 yan, tas ito, gagawin niyo namang 0. Then, gagawin yung 1 itong last part. Yan, sige. So, mas siya, so mas kapag gagawin, sige. So, for example, class. Yan, for example, solve for the values of x, y, and z using the Gauss elimination method. Okay? So, anong unang step nga, class? So, kukunin po natin lahat ng coefficient ng x, y, z. So, lahat po ng coefficient. Pati itong sa sec. So, ang coefficient po ng una, si 1, negative 1, 1, at saka 8. So, ito po yan. Okay, 1, negative 1, 1, at saka 8. Okay? Tapos, pangalawa, so 2, 3, negative 1, tapos negative 2. Tapos 3, negative 2, negative 9, tsaka 9. So, ngayon, makakapag-form tayo ng augmented matrix. Okay? Yan. So, class, gets naman po, class, no? Kung paano po, kung paano na-form to. So, gets po ba? Yan. So, once na nakalagay na po siya dito, so anong unang step nga natin? So, gagawin po natin ay, sige, so lagay natin sa to. So, dito sa, okay. So, gawa lang tayo ng ganyan. Okay, then,
Sige. So, imagine nyo na lang class, so may guhit dito sa, hindi ko alam kung paano maglagay ng ano dito. Pwede pala yun. Sige, so anyway, so sulat ko lang. So 1, so negative 1, 1, tsaka 8. So 2, 3, okay. So let's say, di ba ito yung ating original po na matrix. Okay? Yan. So ito yung ating original matrix. So imagine nyo na lang may guhit po tong part na to. Yung nagse-separate sa 8, 2 at saka 9. Ngayon, so ang unang step po natin class, yun nga, gawing 1 po itong itong first element. Okay? Ngayon, dahil nga po hindi siya 1, dahil 1 na siya, so wala na tayong gagawin. Pero let's say, sige, i-assume natin, ito po ay 5. Kunwari, 5 lang. So magkakaroon po tayo ng equation ngayon dyan. So magkakaroon po tayo ng equation. So gagawin po natin, so para maging 1 yan, again, ano yung mga pwede natin gawin? So pwede po tayong multiply class ng kahit anong non-zero. So take note, kailangan ay non-zero i-multiply. Ngayon, para ang target natin ay maging 1 to, di ba? So, gagawin po natin, so magkakaroon po tayo ng equation na 1 over 5, okay, times row number 1. Or R, yan. So, 1 over 5 times R1 will be equal to, ba't naging ganun? So, 1 over 5 times R1 will be equal to R1. So, ganyan. So, ibig sabihin yan, lahat po ng row number 1, i-multiply nyo po sa 1 over 5. So, ibig sabihin yan, lahat ng element, okay, lahat ng element nito is i-multiply po natin sa 1/5. Okay? Yan. Ngayon, kung ano lang yung minultiply nyo, yun lang po yung babaguhin nyo. Yun lang po yung babaguhin nyo. So, ibig sabihin po niyan, sige. So, dahil 1 na nga to, so 'di ba ang given naman talaga is ang augmented matrix natin ay yan 1 talaga. Sige. So mag-stick muna tayo doon. Okay, so balik tayo. So ito ay 1. Okay? Ngayon, kapag yan. So since 1 na to, so wala na tayong gagawin. Ang sunod na step natin, gagawin po nating 0 itong part po na to. So, paano maging 0 yan? So, iisipin nyo, anong imumultiply? So, kapag gagawing 0 yung isang element, kailangan, ang technique po dyan, gagamit na po kayo ng another row. Para po dyan. So, obviously naman, dahil nga 1 na to, dahil 1 na po si row number 1, ibig sabihin, pwede natin gamitin to as parang pinaka-pivot point natin. So, anong imumultiply kay row number 1 para pag in-add si row number 2, magiging 0 siya. So, di ba, kailangan ang row number 1 is negative 2. Tama po ba? Para pag in-add natin si row number 2, ay 0 po tong part na to. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng equation. So, ito po ay, so negative 2
times row number 1 wait lang. Yan. So, negative 2 times row number 1. Okay? So, plus. So, syempre, i-add natin si R2, row number 2. Okay? So, kakalabasan po niyan ay, syempre, ang target nating baguhin is si row number 2. Okay? So, yun yung maging equation natin. Ngayon, since ang babaguhin lang natin ay si row 2, since babaguhin si row 2, ang gagawin po natin dyan, so copy lang natin tong matrix na to. Okay? So, ang babaguhin lang ay si row number 2. Ngayon, since ang babaguhin lang is si row number 2, ito lang yung buburahin natin. Kumbaga, ikakopy nyo lang po. So, copy nyo lang si row 1 at saka si row number 3. So, yan lang yan. So, ang buburahin nyo lang ay si row number 2 lang. Kasi yun lang yung babaguhin natin. Okay? Ngayon, so lahat po ng element ng row number 1, imumultiply po natin yan sa negative 2. So, isa-isa po yan. Sige, so negative 2 times 1. So, row number 1. So, negative 2 times 1 is negative 2 plus row number 2. Yan, so negative 2 times 1 plus 2. So, di ba yan po ay magiging 0. Okay? Then, ano po yung sunod? Ito naman. So, ito yung operation class natin ha. So, negative 1, okay, times negative 2 is positive 2. Okay? Plus, row number 2, si 3. Yan po ay 5. Okay? Then, sunod po na ano? So, 1 times negative 2. So, 1 times negative 2 is negative 2. Okay? So, negative 2 plus negative 1 ay negative 3. Okay? Sige nga, kayo nga dito sa last element. So, anong ilalagay ko dito sa last element? So, negative 18. Dahil 8 times negative 2, okay, minus 2. So, negative 18. Okay? Tama po. Ngayon, dahil nga po, na-achieve na po natin yung kailangan natin. Naging 0 na po to. Plus. So, naging 0 na yan. Ang next step po dyan, gagawin naman nating 0, number 3. Okay? So, gagawin nating 0. Ito si row number 3. So, syempre, balik uli kayo. Dahil nga 1 na to, madali nang paikutin yung equation. Ano? So, wait lang. Nawala yung... Wait lang kasi. Nalog yung ating... Ayan. Yo, so yun nga. Dahil nga po 0 na to, ang target naman natin maging 0 is si 3.
So, anong i-multiply ngayon kay row number 1? So para maging 0, di ba kailangan po natin na ito po ay maging negative 3. Tama? So, copy lang natin yan. Okay. Ngayon, so negative 3 times row number 1, ang i-add natin ngayon ay si R3. So, para maging row number 3 yan. Okay? Ngayon, so para ma-eliminate po ngayon si row number 3, yan. So, dahil ang target nating mabago ay si row number 3 lang. Tama ba? So, ang gagawin natin, copy lang po natin. So, ika-copy lang natin yung first tsaka yung second row. Dahil ang babaguhin natin si row number 3 lang, di ba? So, lahat ng row number 3 lang yung babaguhin natin. Okay? Yan. Then, magpe-perform tayo ng operation ngayon. Okay? Lahat ng row number 1, imumultiply. Di ba ito yung operation natin? Lahat ng row number 1, imumultiply natin sa negative 3. Okay? So, negative 3 times 1 plus 3. So, obviously, magiging 0 na po yan. Okay? Sige nga. So, ano magiging sagot po dito sa second column? So, yan ay equal sa 1. So, bakit naging 1? Negative 3. So, 1 ba ang sagot? So, negative 3 plus negative 1 times negative 1. So, positive 3 minus 2 ay, ang sagot nyo? So, positive 1. How about dito sa third column? So, negative 12. Okay? So, dito naman sa last, so negative 15. Okay? Yan. Okay? Ngayon, so since kompleto na po to, okay? Since kompleto na po to, ang sunod nating step dito ay ngayon, ang sunod nating step, gawin mo ng 1 itong part na to, ang 5. Okay? Ngayon, para maging 1 yan, syempre, yun nga, dahil gusto natin maging 1, mag-multiply lang, pwede tayo mag-multiply ng sa row number 2, class, pwede tayo mag-multiply ng 1 over 5. So pwede tayo mag-multiply ng 1 over 5 kay row number 2 para maging row 2 siya. Ganyan yung ang sunod natin. Once naging 0 to, itong dalawa, hindi mo na gagawin 0 to class ha. So gagawin muna ay gagawin 1 muna itong part na to. Okay? Ngayon, so pwede nyo gawin to. Ito yung option 1. Pwede nyo i-multiply lahat ng row number 2 sa 1 over 5 para maging 1 to. Pero, para ma-apply natin yung, kasi sabi dito class, pwede po tayong mag-swap ng dalawang row. Pwede tayong mag-swap ng dalawang row. So, ibig sabihin, para ma-apply natin to, kasi may nakita na kayong, di ba, may 1 na dito. May 1 dito sa part na to. So, pwede nyong iswap si row number 3 kay row number 2. Okay? Pero syempre, let's say ito ay hindi 1. Let's say yan ay may number. Ngayon, saan nyo ngayon i-multiply sa 1 over 5 yan? Pero dahil nga 1 na yan, pwede nating iswap ngayon si swap row number 2 and row number 3. Okay? So, swap natin. So, pag siniswap natin yan, so, copy natin ulit. Yan. So, ibig sabihin, itong si row number 2, hindi makopy. So, ito ay magiging, hindi ko makopy yung last part lang. Sige, copy na lang natin isa-isa. So,
So, ito yung maging 0, 1, negative 12, negative 15. Okay? Tapos, si row number 3. So, 0, 5, negative 3, saka negative 18. Okay? Yan na. So, kita nyo naman, si row number 2 ay naging row number 3. Tapos, ang row 2 natin is naging, row number 3 natin is naging row number 2. Okay? Ngayon, so dahil na-achieve na nga po natin na 1 na po to, which is yun, di ba, ang target natin maging 1 to, maging 0, test maging 1 yan. Okay? Yun yung process 1, gawing 1 to, gawing 0, tapos gawing 1 to, kasi ito ay gagawin naman nating 0. Okay? Ngayon, kapag naging 1 na po yan, madali na po itong gawing 0. Okay? Paano po yan gagawin? Ang option po natin ay pipili kayo si row number 1 or si row number 2. Ang pwede nyo pag-multiply sa, di ba, para maging 0 to, kailangan may i-add tayo ditong negative 5. Okay? So, ito. So, yan. So, pag naglagay po tayo dyan ng negative, ayan, ba't pula yan? So, negative 5 times R1. Bakit siya red? So, plus negative 5. So positive 5 pala. Ngayon, so imagine nyo, pag si row number 1 yung ginamit natin, pwede kaya si row number 1? Pag si row number 1 ang ginamit natin, ibig sabihin, di ba ang target natin, mapalitan po to, maging 0. Pag kay row number 1 kayo nag-multiply ng positive, di ba, positive 5 para maging negative 5. Pag nag-multiply kayo ng 5 dito sa row number 1, ibig sabihin, magkakaroon ulit ng value si row number 3. Gets ba? So, magkakaroon tayo ng value dito. So, ibig sabihin, magkakaroon ulit ng 1 dito. Which is, hindi na po natin target magkaroon ng value. So, obviously, kay row number 2 tayo dapat mag-multiply ng value. Kasi, 0 na po itong part na to. So, kahit anong i-multiply nyo ngayon dito sa row number 2, hindi na mababago si row number 3. Kasi imagine nyo, di ba, pag kay row number 1 nga yung ginamit natin, so di ba, ito ay magiging 5. So, syempre, ma-update din ng value nito. Kasi nga, i-add natin, di ba? So, pinaka-safe, mag-multiply lang tayo dito kay row number 2. Ngayon, anong i-multiply kay row 2? So, target natin, itong 1, mag-multiply tayo ng, para maging negative 5, so negative 5 times row number 2, okay, plus R3. Okay? So, kakalabas, ang gusto nating mabago is si 5. So, nasa row number 3 yan. Yan. So, R3. Okay? Again, ang babaguhin natin ay si R3. Okay? Yan. So, dahil ang babaguhin natin ay si R3, so, syempre, yan lang ang alisin natin. Yan. Lahat ng R3. Okay? Ngayon, so pagka nag-multiply tayo, so negative 5 times R2, so ito ay 0 na to, di ba? 0 plus 0. Yun yung sinasabi ko kanina. Kasi pag sa row number 1 tayo nag-multiply, di ba magkakaroon ulit ng value to? So ito ay 0 na. Okay, so ano yung value po dito sa kasunod? So 0. How about this one? $57 ba? Ang nakuha nyo? Yan, but 7 kay ano? So negative 5 times R2. Nasa negative 5 times negative 12. So, di ba siya ay positive 60? Tama ba? So, negative 5
times negative 12, positive 60, minus 3. So, 57. Okay? Then, dito sa last part, so negative 5 times negative 15. So, positive 75. So minus 18 dahil ito ay plus. So, ito ay, anong sagot dito? 57 din. Tama ba? So, 75 minus 18. So, 57 din. Okay? Yan. So, ito na po yung ating ngayon. So, anong target nga natin dito sa GOS natin? Nasaan ba yun? Ang target po natin ay maging 1 yung so, ang target natin ay ito. So, balikan natin na. So, 0 yung nasa lower triangle, tapos yung diagonal ay 1. Gets ba? So, cool. So, naging na-achieve na po natin to. Na-achieve na rin natin yan, na 1 yan, at saka 0 to. So, ang kulang na lang ay maging 1 yan. Okay? So, yan. Obviously naman, para maging 1 to, again, pag nag-convert tayo ng 1, laging multiplication lang. So, i-multiply lang natin si row number 3. Ayan. So, 1 over 57. Tama, para ma-convert. So, laging ganyan. So, kapag mag-convert tayo ng 1, so 1 over 57 times row number 3. Okay? Ay, syempre, magiging row number 3 yan. Okay? So, yun yung process. Ngayon, syempre, pag ang gagawin natin, i-multiply natin lahat ng row 3 sa 1 over 57. So, syempre, kakopy po natin yan. Okay? Then, dahil ang babaguhin ay row number 3 lang, so, yan, buburahin nyo. Okay? Ngayon, ang mangyayari po dyan, so, yan, so, multiply nyo yung buong row 3. So, syempre, dahil 0 na po yung dalawa, so, copy lang. So, 0, 0, dahil 0 din to. So, 1 over 57 times 57, so, ito yung magiging 1 na. Okay? Then, ito pong part na to, ay magiging 1 din. Okay? Yan. So, ngayon, so, na-achieve na po natin yung ating pinaka-target na form. Okay? So, 0, ito. Tapos, yung diagonal po natin ay 1. So, nandun na tapos na tayo sa first part, sa elimination phase. Ngayon, magpo-proceed tayo ngayon sa back substitution. Ngayon, kung babalikan natin yung equation, class, nasaan ba yung equation natin? Yan. So, di ba, ang equation natin, anong nakikita nyo dito, class? So, anong nakikita nyo dito? So, lahat po ng nandito sa first column, ang nire-represent niya po ay X. Tama ba? Lahat ng nasa second column, ang nire-represent niya po ay Y. Okay? Lahat ng nasa third column, ang nire-represent niya ay Z. Okay? Ngayon, di ba, nasa matrix form tayo. Ang sunod na gagawin natin, susulat natin ngayon to into the equation form naman. Yan, mag-equation form tayo. Okay? So again, so yung nasa first row naman so lahat ng nasa first row ay yun po yung ating x. So ito ay magiging x minus y plus z equals 8. Okay? So, di ba? Dahil x. So, gets po ba bakit po nang ganyan? So, x minus y plus z equals 8. Okay? Gets po ba, class? Bakit naging ganyan yung equation natin? Yan, sige. Ngayon, so sunod tayo sa second equation naman. Okay? So, ito, since 0 po yan, so 0, wala nang x. So, magiging y na lang, y minus 12z equals negative 15. Okay? Then, sa last part po ay
Z. Okay, sa last part po natin, yan naputol. So, Z equals, so wala na, yan. So, Z equals 1. Okay? So, yan na lang natin dito. Okay? Ngayon, so ibig sabihin, may isa na agad tayong sagot dito. So, Z equals 1. Ngayon, magbabox substitute lang tayo. So, dahil may value tayo dyan, so pwede nating gamitin yan sa pagkuha ng yan, Z. So, 12 times 1. So, yung ating Y natin ay magiging, so ano magiging value ng Y? So, negative 3. Tama. So, may magkakaroon tayo ng value ng Y. Okay, then, since may Y na tayo, may Z na tayo, so pwede nyo nang ipasok dito. So, X minus negative 3. Okay, plus 1. So, ito ay magiging X plus 3. Dahil nga, di ba, nakaano na. So, X plus 3 plus 1. So, ito ay magiging X equals, yan. So, X equals 4. Okay? Yan. So, ibig sabihin, ang solution set po natin, okay, ang X equals 4, Y equals 3, and Z equals 1. Okay, so yan na po yung solution natin sa ating So ngayon, kung babalikan po natin, class, kung babalikan po natin yan, nasa ba yung ating original equation? Yan. So, i-check natin. So, hindi pa tatapos dyan. So, kailangan may checking po tayo. Okay? Kailangan may check, may, ba't naligaw ito? Yan. Okay? So, check natin. Sa equation number 1, so maging yan. Yan. So, pag diba yan ay 4 minus negative 3 ay plus 1 siya ba equal to 8? So, yan ay, di ba, ito ay 7 plus 1, so equals 8. So, tama. Sa pangalawa naman, so 2 times 4, so plus 3 times negative 3. Okay, so minus 1. So, by equal to 9. Di ba, ito ay 8. 8 minus 9. Kasama ba? 2 times 4 plus 3. So, 8 minus 9 is negative 2 pala to. Okay, so 8 minus 9 is negative 1 minus 1, negative 2. Okay? Then, sa sunod na equation, so 3 times 4 minus 2 times 2, and negative 3. So, minus 9 times 1. So, siya ba equal to 9? So, di ba ito ay 12? Okay, 12. Tapos ito ay maging 6. Di ba 18? 18 minus 9 is also 9. So, ibig sabihin, since tama po lahat ng, ibig sabihin, tama po yung ating nakuhang sagot. Okay? Yan. Ngayon, class, ang sunod po dyan is okay. So, ang sunod po dito, class, ay we have also the Gauss-Jordan method. Okay?
So, pag sinabing Gauss Jordan, refinement lang po yan ng Gauss elimination. Okay? So, refinement. So, ibig sabihin yan, class, continuation lang siya. Ito. So, ito yung pagkakaiba ng dalawa class. Ano mapapansin nyo? Kanina, ang target lang natin ay maging 1 yung diagonal, tas 0 yung lower triangle. So, dito, ang target po natin, ito na po, class. Yan yung target natin. Maging ganyan na po yung ating form ng matrix. So, ibig sabihin, class, so lahat ng ginawa natin kanina, so, yan. So, try natin i-solve to. Same problem. So, lahat ng ginawa natin kanina, i-continue lang po natin. Kasi nga, kasama yung last matrix natin. So, di ba, ito yung last matrix natin. Okay? Yan. Since, di ba, ito yung last matrix. Ang target natin, maging nasa form po siya na ganito. Okay, so ganyan. So, target natin, maging 0, maging 0 to, maging 0, tsaka maging 0 yan. Ano? So, nandito pa lang tayo sa part na yan. Okay? So, yung unang step, syempre, ang unang step natin, ang gagawin nating 0 ay ito muna, si negative 1. Okay? So, paano po siya gagawing 0? Okay. So, syempre, basically, ang pinakamadali, i-add lang natin si row number 1 kay row number 2. Tama ba? So, yun yung pinaka... So, row number 1 plus row number 2 will be equal to row number 1. Okay? So, yun yung... Wala tayong multiply. Basically, mag-a-add lang tayo. So, pwede naman po yan. Okay? Ngayon, so, since i-add lang natin, ang babaguhin po natin ay si row number 1. So, yan. So, eliminate natin to. Okay? So, syempre, so i-add lang natin. So, 1 plus 0. So, 1. Tapos, pag in-add natin to ay 0 na. Then, ito pong part na to is negative 11. Tapos, ito naman ay negative 7. Okay? Yan. Ngayon, so, ang sunod naman po natin is gawing 0 itong dalawang to. So, obviously naman, yan, may 1 dito, pinaka-pivot point nyo. So, ito lang i-multiply nyo sa 1. Ano? So, ngayon, class, pwede nating pagsabay na. Kasi ang babaguhin natin ay si row 1 at saka si row number 2. So, pwede tayong magpasabay na ng operation. Sige, so, anong i-multiply kay row 3 para maging 0 yan? So, dapat ay maging 11 to, di ba? So, si row number, so 11, positive 11 kay row number 3 plus row number 1 will be equal to row number 1. Okay? Tapos ang kasunod niyan, pwedeng sabay na. So 12 naman kay row 3 plus row 1 will be equal to row number ito pala yung row number 2 naman. Okay? Yan. So pwedeng sabay na. Para ang gagawin nyo ngayon, okay? So, ang gagawin nyo, buburahin nyo itong dalawa. Okay, first two row. Kasi yun yung papalitan nyo. Okay? Then, mag-perform po tayo ng operations. Okay? So, unahin natin si row number 1. So, 11 R3 plus R1 is R1. So, ano yun? 11 times row number 3. So, 0. So, di ba? 0 to plus 1. So, 1 pa rin. Tapos, 11 times, so 0 pa din. Plus 0. So, 0 pa din. Okay? Then, how about this one? So, ano magiging sagot dito? 11 times 11. So, yan ay magiging 0. Tama?
So, 11 times nung 1 times nito is 0. Okay? Then, how about this column? So, ano pa magiging sagot? Okay? Ano na ba sasagot sa inyo? Okay, 4 po. Okay? So, 4. Okay? Ngayon, so proceed naman tayo dito sa... So, okay na po tayo dito sa unang part. So, row number 3 naman. Row number 2. So, 0 at 12 times row number 3. So, 0 plus 0. So, 0 pa rin. Tapos, 12 times 0 plus 1. So, 1. Then, 12 times 1, 12 minus 12. So, 0 na po yan. Okay? Then, how about this one? So, ano po magiging sagot dito sa last part? Okay, so negative 3. Okay? Yan. Ngayon, yun lang yung sa Ghost Jordan. So, ibig sabihin, bago kayo makapag-Ghost Jordan, mag-Gaussian kayo. Ngayon, ano napapansin nyo? Yung magiging sagot po dito sa dulo, 4, negative 3, tsaka 1, yun na po yung ating root. Yun na yung sagot. So, hindi nyo na kailangan mag-back substitution. Kung ano na po yung lumabas dito, yun na po yung final answer natin. Okay? Yan. So, gets po ba ang process? Class. Okay? So, ganun lang po. Yun. So, ngayon, ano ba yung next step? Yan. So, ito class. So, yan. So, ito. Ngayon, so, ito, so, may i-upload din ako na So, pag-practicean nyo na lang class to kung paano siya isosolve using the